Tayo po tayong lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam natin na palakpak, papuri para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let's give our best clap offering to our God. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, the blessed be your name. My heart will choose to say, the blessed be your name. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! You are truly worthy to be praised. You are worthy to be praised with our songs, Panginoon. Salamat po. Purihin ka po. Worthy, worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder.
Magandang umaga po. Good morning. Good morning po sa lahat. Pakibigyan po ng magandang ngiti yung ating pong mga katabi. At sabihin po natin, maganda ka pa sa umaga. Talaga naman, kapag ka mga Kristiyano talaga, maganda pa talaga sa umaga. Minsan nga po, mas maganda ka pa kaysa nung last Sunday. Yeah. Paganda ng paganda, from glory to glory. Yan po ang mga Kristiyano. Well, natapos na po natin yung isang bahagi po ng pag-aaral natin last Sunday, patungkol po kay Joshua. Joshua's model, po. At marami po tayo natutunan. I believe, marami pong mga take-home tayo. At lalo na po doon sa bandang huli ng ating pong pagsasama-sama patungkol po sa sambahayan. As for me and my house, we will serve the Lord. And it's good to see, mga family na narito ngayon. Purihin po ang Panginoon. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo nagsasama-sama is to worship the Lord. Pupunta po tayo sa panibagong pag-aaral po natin, panibagong aklat. Ito po ay sa aklat po ng Nehemiah. Builder of walls, leader of men. At sabi po ganoon, a leader must have a vision. Dito naman po tayo ngayon kay Nehemiah. Magsisimula po ako sa pag-aakalang sana itotoo sa lahat po na naririto. Na gusto natin gamitin tayo ng Diyos. Amen po ba? Gusto tayong gamitin ng Diyos. Gusto natin na gamitin tayo ng Diyos. At ang paggamit na ito sa atin ng Diyos ay nakabase doon sa katotohanan nakilala mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas na iyong buhay. At alam mong hindi mo mapaglilingkuran ng Panginoon hanggat hindi mo nagagawa yung bahaging yon. We can only serve God kung meron tayong personal na kaugnayan sa Kanya. Gustong-gusto ng iba na maglingkod sa Diyos pero wala pong personal na kaugnayan. Kung nagawa mo na yon, malinaw sa Biblia na binigyan po tayo ng Diyos ng spiritual na kaloob na magagamit sa paglilingkod para sa Kanya. At yan po ay doon po sa feeling ko, gusto kong maglingkod sa Diyos. At kung yun ang yung pong feeling, then meron pong isang standard, sabing ganun, nakilala mo ba ang Panginoon bilang tagapagligtas? At kung kilala mo siya, then every one of us is given that gift to serve Him. Pero hindi po ganun kasimple ang maglingkod sa Diyos. Gusto niyang gamitin tayong lahat, totoo po yun. He also wants to develop into us a people who are more usable to Him. Hindi lang ito gamit-gamit lang. More usable to Him. At sa ating pag-aaral sa buhay ni Nehemiah, we will learn many qualities of service and leadership. Nabasa po natin yung ating teksto kanina sa Nehemiah 1, chapter 1, 1 to 11. After 70 years in exile, some of the Jewish people were finally released out of captivity. Kung matatandaan po natin yung story, sila po ay mula po sa Book of Joshua, malaking history na po yun nangyari. Marami na nang nangyari. At mula po dito, na-exile na po ang mga Israelites. Una yung Israel tribe, yung dalawang grupo, Israel at ngayon po ay ang Judah. At dito po sa pagkaka-exile po nila, na pumirma na po si Cyrus the king, na pwede nang pauwiin ang mga Israelita sa Jerusalem. Kasi inalis po sila doon So pwede na po silang umuwi sa Jerusalem. At 70 years in exile, para po sa mga taga-Huda, some of the Jewish people were being released. Okay na sila. Balik na sila sa Jerusalem. At dito po sa book of Ezra and Nehemiah, we find that there were 3 great leaders who led them to rebuild the nation. 3 po sila. The first return, ito po was around 538 BC. 538 BC, under the leadership of a man named Zerubbabel. Siya po, si Zerubbabel. Ito po yung panahong nag-build siya ng second temple. Bakit po second temple? Yung first temple po kay Solomon, nasira na po yun. Ang sumira nun ay si Nebuchadnezzar. So ito na ngayon si Zerubbabel, ibibuild niya ngayon yung templo. Siya po yung naroroon. At the first man na bumalik po doon. May mga kasama po siya doon. And then about 80 years later, a second group under the priestly leadership of Ezra. Bumalik po si Ezra, he returned to the land.
And his goal was to restore the people. Yun naman mga tao naman. Ibalik ulit sa kanila ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ibalik ulit sa kanila, ituro ulit sa kanila. Kasi tandaan po natin, panibagong generation na po ito. It is a new generation. At ngunit, yung time na yon, si Ezra po, sabi nga po ganun sa Ezra chapter 7 verse 10, Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. At sa aklat din po ni Ezra, doon po sa Ezra chapter 4 verses 11 to 23, ilang taon nakaraan nang tangkain itayo muli ng Israelita yung mga pader sa pamagitan po ni Ezra. Sinubok po nila yon. Nagsisimula na po sila magtayo ng mga pader, pero may mga nagreklamo po, ang mga Samaritano at mga Pagano na nakatira na doon. Nakatira na doon yung mga Pagano at yung mga Samaritano. Nagreklamo, bakit nyo sasarhan ng pader? Paano pa kami? So dahil doon, nag-complain sila at nakaabot kay Artaxerxes, at ang sabi ni Artaxerxes, tigilan niyo muna ang paglalagay ng wall. Tigilan muna. And finally, so yung wall po na yun, to make the story short, naitayo sa pamagitan ni Ezra ang templo, pero yung walls ay sira pa rin. Kaya walang pagtatanggol ang lungsod laban sa pag-atake ng kaaway. And finally, dumating si Nehemiah. Ito na pong binabasa natin ngayon sa Jerusalem. Bumalik siya sa Jerusalem noong 444 BC. From 538 to 444 BC. Siya na po yung nakabalik doon. At ginamit siya ng Diyos upang ganapin yung isang kamangha-manghang gawaing na maglagay siya ng pangitain o vision doon po sa mga remnant na nasa Jerusalem to rebuild the walls of Jerusalem. Iniisip ko lang po minsan, hindi lang natin alam bakit hindi kaya siya bumalik sa panahon ni Ezra. Si Nehemiah. Marahil po tulad po ni Daniel at ng mga kaibigan niya, siya ay kailangan doon sa serbisyo ng hari as a young man at hindi pa siya malayang makaalis. Pero nagkaroon na siya ng time, after 13 years, eto na si Nehemiah. I'm ready to go back to Jerusalem. Actually po, alam ni Nehemiah ang karamihan sa mga kwentong ito. Alam niya na po ito. Pero yung detalyadong paglalarawan na eksena mula sa kapatid ni Nehemiah na si Hanani, kasama ang balita tungkol sa pagbabawal ni Artaxerxes, ang nagpalungkot kay Nehemiah. Nung marinig niya na po yun, nalungkot na siya. As you can imagine, they went back into a demolished city. There was no economic structure. There was no jobs. There was no government. There was no leadership. There was no direction. And worst of all, there was no hope. Ano pa ang pag-asa nila? Parang walang pag-asang makabangon kung gano'n na pupuntahan mo. Imagine ilang years na po yun nakalipas. But these Jews went back and they tried to rebuild. Unang tanong po, why was it important to rebuild the walls around Jerusalem? Bakit mahalaga ito? Una po, the rebuilding of the wall, of Jerusalem wall would show God's blessing upon His people again. Mahalaga po ito para maipakitang muli na mayroon pong pagpapala ang Diyos sa kanyang mga anak. Nagpapakita ito ng pagpapalang muli ng Diyos sa kanyang bayan. Actually, nung matapos na po ang pader, sumulat po si Nehemiah, sinabi po gano'n, noong Nehemiah 6:16. Ito pong tatakbuhin natin sa Nehemiah. Sa mga susunod po ay tungkol po doon sa plano, tungkol doon sa strategy, yung mga pinagdaanan po ni Nehemiah, lahat-lahat. Dito po kinukuha lang po natin dito yung pinaka-introduction kung sino si Nehemiah, paano naglagay ang Diyos sa kanya ng vision, paano siya nagpasimula. At bakit napakahalaga ng pagtatayo ng walls of Jerusalem. At sabi nga pong gano'n, sabi niya gano'n sa una-una, para mapakita ang pagpapalang muli ng Diyos sa kanyang bayan. At sabi niya po sa Nehemiah 6:16, when all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of God. Yun pong una-una. May pakita niya doon sa kanyang mga kaaway na ang Diyos ang nagpapala sa kanila. And the walls provided protection and dignity sa mga tao na nagdusa.
na kalaunan ay bumalik at nakabalik na po sa lupang pangako. Imagine, last Sunday lang pinag-uusapan natin yung lupang pangako. Ngayon, inalis na sila. Ngayon, ibinabalik na ulit sila sa lupang pangako. And then, ikalawa po, rebuilding of the walls of Jerusalem was an important sign to the enemies of Israel. Napakahalaga po itong senyales sa mga kaaway na Israel. Ang sabi niya pong gano'n sa chapter 2, verse 20. The God of heaven will give us success. We, His servants, will start the building. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Pinamukha niya yun sa kanyang mga kaaway. Sabi niya gano'n, ibibigay sa amin ng Diyos ito, we will have success. Lalagyan namin ng bako dyan. We will start the building. Pero para sa inyo, wala kayong magagawa. You have no share in Jerusalem. Wala kayong historic right to it. True enough. God responded by doing something. Through Nehemiah. Ano kaya feeling ninyo kapag ganun kabigat yung nasa harapan ninyong problema? Tanong ko po, when was the last time you cry? Baka kanina lang po, sa pagtayo natin dito. We cry for something. People cry about a lot of things. They cry at weddings, they cry at funeral. Parents cry when their children leave home. Pagka umalis na po ng bahay ang kanilang mga anak. Pagka nag-asawa na, umiiyak yung magulang. Hindi ko lang alam kung sa tuwa o sa lungkot. Pero nung si Cookie ay umalis, naiyak din po ako. Magkahalo. May mga tao na umiiyak na sa kamatayan, of course. And sometimes people cry at sad movies. Diba? Pagkabalungkot ang movie. Ilan lang po makaka-relate sa akin kapag sinabi ko po itong word nito, I saw my darling and my best friend walk in. Nagtawanan yung mga matatanda, di ba? Kanta po yon. I saw my darling and my best friend walk in. Nanonood siya ng movie. Maraming mga tao na iyak pagdating sa Korean drama. Feel na feel. Akala mo affected na affected talaga. Hindi pa makahinga yun. Water. Akala mo talaga affected. At bibigyan to, bakit po na? Ano problema? Naghiwalay na pala si Catherine at si Daniel. Last year pa yan, matagal na yan. We cry on a lot of things. Pero ito pong pag-aaralan natin ay isang lalaki na umiyak dahil sa nasirang pader. Unang-una po, tignan po natin, paano po ito ginamit ng Panginoon? God uses those who has a burden for His people. Ginagamit po ng Diyos yung mga meron pong burden para sa kanyang mga tao. Sa Nehemiah chapter 1 verse 4, ang sabi pong gano'n, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. And I continued fasting and praying before the God of heaven. Alam po, kapag gusto ng Diyos na gamitin ka sa isang gawain, ang unang ginagawa niya ay naglalagay siya ng burden sa puso mo. There must be a burden. Marahil tulad ni Nehemiah, matagal mo nang alam yung nangyayari at pangangailangan. Pero nung personal mo nang marinig, yung talagang istorya, yung paglalarawan nito, na yung kapatid, yung talagang kalagayan, hindi na ito mali sa isip mo. Meron ka ba mga ganong karanasan? Katulad po, nagsimula po ang burden ni Nehemiah na marinig niya ang malaking pangangailangan mula sa kanyang kapatid na si Hanani. Nagkwento si Hanani at sinabi niya, itsura ng Jerusalem ngayon. At siguro po, nalungkot po siya. Narinig niya sa ibang Hudyo. Marahil po, narinig din po ng ibang Hudyo tungkol sa Babylon. Pero hindi katulad ng pagkakalungkot ni Nehemiah. Marami rin po mga Hudyo sa Babylon na alam yung istorya. At sa panahon natin siguro, nagsabi lang na nalulungkot ako, sad. Naglagay na emoticon, sad. But it doesn't mean anything. Wala sa kanila yon. Hindi sila na burden sa pangailangan ng mga tao o nagbabalak na umuwi pa. Bakit po kaya? Bakit iilan lang yun na burden doon po sa Jerusalem Wall
At marami pa rin naman, nung pong yung three returns na yon, mula kay Zerubbabel, Ezra, at saka si Nehemiah, konti lang po mga nag-uwian nun. Hindi po marami yan, mga kapatid. Hindi po yan dagsa agad na tuwang-tuwa sila. Lalo na rito sa panahon ng Babylon, kakaunti lang po ang mga nakakasama ni Nehemiah dyan, pabalik doon. Bakit po? Kasi ang mga Israelita during that time sa Babylon ay hindi na po sila slave. Bahagi na sila ng Babylonian society. Nakaano na po sila, ang tawag doon, nakahalubilo na sila. At marami sa kanila yumaman na sa Babylon. At ito po mga henerasyon na to, ito na po yung mga third generation ng mga Israelites na naroon. So they don't care. Wala sa kanila yung burden na yun, wala sa kanila, kung marinig man nila yung problema mayroon sa Jerusalem, they lost the love for the homeland. Mas fitted na sila doon sa Babylon at wala na silang desire to know more about the law of the Lord. Pero alam po ni Nehemiah yung dahilan. Hindi lamang po ito dahilan sa gusto niya isara. Meron pong malaking dahilan doon sa vision na yon kung bakit gusto niya bumalik doon sa Jerusalem at ilagay yung walls na yon. Alam niyo po, mayroon pong analogy sa binabanggit po natin sa situation natin ngayon tungkol sa maraming mga Kristiyano. Many second and third generation believers live comfortably in their spiritual complacency. They are still captives to a materialistic world. For example po, sa mga anak natin, tignan natin. Dahil pinagpala tayo ng Diyos, we walk with God. Noon dati mahirap tayo, galing tayo sa isang mahirap na pamilya. Gamitin ko po yung word na kung pahintulutan niyo po ako na squatter. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, iniangat tayo. Iniligtas. Pinagpala. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nagpatuloy yung biyaya ng Diyos sa atin hanggang sa magkaroon tayo ng maayos na pamilya. At nung maayos na pamilya, nagkaroon tayo ng anak. At ang anak natin hindi na nakaranas ng hirap sa buhay. Nakaranas na sila ng gana sa buhay, masaganang buhay. They have house, they have cars, they have everything. But they lost God. They lost God. Wala na ang Diyos. Yun po yung third generation. At gusto ko sabihin ito sa mga kabataan na ito, you are blessed to come here. Sapagkat naroon pa rin ang tunay na kahulugan ng pagpapala ng Diyos. Dito po sa panahon ito, hindi na po mabalik yung mga Israelita. Hindi na sila mabalik. Konti na lang. Pero ang taong ginagamit ng Diyos para gumawa ng aksyon ay hindi lang narinig ang pangangailangan, naramdaman niya ang pangangailangan. Umiiyak siya, nagdadalamati, nag-aayuno, at matagal na idinadalangin yung tungkol sa kanyang narinig at hindi tumalis sa kanyang isipan. At hinihiling niya ang Diyos na gumawa ng paraan tungkol sa mga nakakabahalang kalagayan doon po sa Jerusalem. At ginamit ng Diyos yung burden na yon ni Nehemiah bilang batayan para sa kanyang pagkilos. Siguro ay iniisip natin na, Pastor, hindi ko naman kayang gawin lahat ng kayang tugunan ang lahat ng pangailangan na nakikita ko. Paano ko malalaman kung anong particular burden ang nilagay ni Lord sa akin? Kadalasan yung po ang tanong natin, ano bang particular na burden na nilalagay ni Lord sa akin? Dalawang bagay po. Una, huwag mong hayaan na wala ka nang gagawin kahit ano pa dahil sa laki ng pangangailangan meron ka. Huwag mo nang sabihin na, ayoko na, hindi ko na kaya lahat yan. Naririnig natin minsan yung overwhelming needs mayroon sa paligid natin, sa church, sa family, at ang tendency natin ay magkibit-balikat na lang dahil wala kang paraan na nakikita para tumugon sa lahat na ito. Magkikibit-balikat na lang tayo. Unconsciously, out of emotional survival. Nagtatayo tayo ng pader, ibang klaseng pader, na nalagyan natin sa paligid na ating mga puso na humaharang para makakilos tayo ayon doon sa need. At ang nangyayari ay inuubos na lang natin ang ating oras sa sariling paghahanap
ng kasiyahan at hindi na pinapansin ang pangangailangan ng iba. Nag-build na tayo ng, para yung emotional survival natin, hindi ko kaya lahat yan. Ang tawag po na iba rito ay donor's fatigue. Yung bang ikaw na lang lagi tumutulong, but I want to tell you this morning, mga kapatid, this is not about donation. This is about burden. Hindi kailangan ni Lord ang donation. Ang kailangan ni Lord ay burden. Yung bang talagang mula sa puso mo, nakita mo ang pangangailangan nito. Ayoko lang magbanggit ng mga pangalan ng mga tao may burden na talagang ginagamit ni Lord dito po sa church. That's a burden. Kapag iniisip mo lang na magbibigay ka, mapapagod ka sa pagbibigay. Pero kung iniisip mo, Lord, ano ba talaga yung gusto mong gawin ko? Na sa talagang particular na gagawin ko sapagkat yun ang pinapagawa mo sa akin. Ibibigay po ni Lord John. Pero ito po una, huwag mo hayaan na wala ka nang gagawin kahit ano pa. Meron pa. Ikalawa po, huwag kang magpadalos-dalos na mag-commit sa isang bagay because there's need. Huwag kang magpadalos-dalos. The needs are simply endless. You don't have to respond to all of the world's needs. Walang makakagawa niyan. Sa halip, maghintay ka sa Diyos sa panalangin hanggang sa ilagay niya sa iyong puso ang isang particular na pangangailangan na kaya mong gawin. We need to pray. For example po, personal lang po ito. Every time po na pupunta at makikita ko yung third floor, nalulungkot ako kasi sayang po yung space. Sayang po yung space. At sa council po, lagi po namin pinag-uusapan yan. Dahil itinatama po natin ang requirements lahat dito po sa church. Hanggat maaari, sinusunod natin lahat yung requirements. Kasi meron po mga ilang bagay na hindi po naging maayos. Nakita niyo po nabutasan na ron sa kabilat natin para doon sa air vent. Requirement po yan at kailangan po natin sundin. Pero ito po ay isang pangangailangan na para sa akin napaka-importante. Sapagkat ito po ay lugar ng Diyos, gawain ng Diyos, at marami pang bagay na pwede pong gawin if we can use yung floor na yon. Pero ang kailangan po muna, ayusin muna yung mga documents. And we ask you to pray for that. Ipanalangin po natin yon. Isa rin pong burden na dumarating po sa akin po personal, ay doon po sa mga kabataan. Meron tayong burden sa mga kabataan. And in fact, this nababangkit po natin sa atin pong announcement minsan na magkakaroon tayo ng youth conference sa halip na pastors conference. Ang tinitignan po natin, yung bagong leader ng mga kabataan sa panahon ito. And I'm talking to all these young people. Mayroon kayong kakayahan. And you have to need that burden to be used of God in this church. Kailangan yon. At kaya nga naglalagay tayo kahit na po sa ating misyon na ang mga kabataan natin pong binibigyan pansin at tinitignan natin ano bang may tutulong namin sa mga kabataan para bagong man lang po pumikit ang aming mga mata. May nakadilat ng iba. Hindi po ba? Meron na. Ang sabi po ni Alan Redpath ng Victorious Christian Service, ito po ang sabi niya. Recognition of need must be followed by earnest, persistent waiting upon God until the overwhelming sense of world need becomes a specific burden in my soul for one particular piece of work which God would have me do. Tinagalog ko po ng kaunti, ang pagkilala sa pangangailangan ay dapat sundan ng taimtim at patuloy na paghihintay sa Diyos hanggang ang labis na pakiramdam ng pangangailangan ay maging isang tiyak na pasanin sa aking kaluluwa para sa isang natatanging gawain na nais ng Diyos na gawin ko. May gagawin si Lord. Kailangan alam natin what is that particular work that God wants me to do. And I have to spend time waiting and praying about these particular needs. Kanina po nagpasimula ako dun sa lahat tayo gusto natin gamitin tayo ni Lord. Mga kapatid, ang dami po.
Marami pong paggagamitan sa atin, pero God wants us to be more usable than being used lang. And when you compare, kapag kinompare po natin yung date ng chapter 1 ng Nehemiah chapter 1 verse 1 at saka yung Nehemiah chapter 2 verse 2, magkaibang panahon na po yun. Akin lang pong bibigyan pansin. The words of Nehemiah sa verse 1, chapter 1, the words of Nehemiah, the son of Hekaliah, now it happened in the month of Chislev. Sabi nga nangyari in the month of Chislev. And then in chapter 2 verse 1, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now, I had not been sad in his presence. Ito lang yung panahon. Yung mula po doon sa Nisan, patungo doon sa Chislev, 4 months na po yon. 4 na buwan siyang umiiyak na nanalangin, nag-aayuno, dumadalangin. At nung month na yon, after 4 months, lumapit na siya doon sa king. Pero sabi nga, ang lungkot na mukha niya. Alam niyo po ba, napaka-risky nung ginawa na yun ni Nehemiah? Hindi ka pwedeng humarap sa hari na mukha kang na simangot ang mukha mo. Putol ang ulo mo. Pero kitang-kita sa kanya, damang-dama sa kanya yung bigat ng burden meron siya. Ang sabi pong ganun, I have not been sad in his presence. May kita po natin na hindi nagmadali agad si Nehemiah na kausapin ng hari para pumunta siya ng Jerusalem at muli itayo ang pader. Sa halip, naghintay siya sa Diyos sa panalangin ng 4 na buwan bago magkaroon ng pagkakataon na makausap ang hari. Kaya kailangan po natin manalangin. Patuloy na manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng pusong may paasanin para sa nangangailangan at yung willingness to get involved where we can offer some help. Naalala ko po ang Panginoon Jesus sa Matthew chapter 9, 36 to 38. Sabi niya pong ganon. Hindi na po siguro nilagay dito. Seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, burden na po yun. The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Ikalawa po, God uses those who has a vision for His purpose. Ginagamit po ng Diyos yung pong mayroong pong pangitain ayon sa kanyang layunin. Ayon sa kanyang layunin. Kung walang vision o pangitain si Nehemiah sa layunin ng Diyos, siguro, nung marinig niyan tungkol sa kalagayan ng Jerusalem, sasabihin niya, bakit pa ako mag-aalala sa Jerusalem? Nakasettle na ako rito. Okay na ang trabaho ko dito. At matagal na, 70 years na. What's the big deal about Jerusalem? Nandito na tayo, dito na natin sambahin ng Diyos. Pwede naman, di po ba? Doon na lang. Parang sasabi natin, dito na tayo magkaroon ng extension ng Jerusalem. Dito na natin sambahin si Lord. Pero alam ni Nehemiah ang tungkol sa gusto ng Diyos na gawin para sa kanyang mga tao. Sa chapter 1 verse 9 na binasa po natin kanina, ito po yung sabing ganon, I will gather them, doon sa bandang baba na po, and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. Ang layunin po ng Diyos ay dalhin ang kanyang mga anak doon po sa Jerusalem at doon po ihayag ang pangalan ng Diyos. Yun po ang layunin. Katulad din po ito sa ating kalagayan ngayon. Para kay Nehemiah, hindi pwede sa Babylon. Kailangan sa Jerusalem. Katulad din po sa ating kalagayan ngayon, bakit nga ba gusto ng Diyos na tayo po'y iligtas? Ang kadalasan pong sagot natin, layunin ng Diyos na iligtas tayo dahil mahal niya tayo at gusto niya na maging masaya tayo. Yun po ay man-centered goal. Masyado tayo nakafocus sa ating mga sarili. Kasi gusto natin, ligtas tayo ng Diyos kasi mahal tayo, gusto niya maging masaya tayo. That's man-centered. Sa atin masyado nakafocus yung pagliligtas, yung salvation, na from the beginning of time, mula sa Genesis hanggang sa panahon sa New Testament, ginawan po yun ng plano. Ayun ba, para maging masaya tayo? Hindi po.
God's purpose is not man-centered. It is God-centered. Mahal ng Diyos ang mga tao at gusto niya maging masaya sila, pero hindi po ito yung final end in itself. Ang pagliligtas sa mga tao ay isang paraan patungo sa layunin ng Diyos. Hindi nagtapos ang layunin ng Diyos doon. Ang layunin ng Diyos, ito po, ay ang pagtatayo ng kanyang church para sa kanyang pangalan o kanyang kaluwalhatian. That's the purpose. Gusto niyang ipakita ang kayamanan ng kanyang biyaya at karunungan sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ang Ephesians chapter 1 verse 12, ang sabi pong ganon, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Yung pong larawang ito na sabing ganon, tayo po na kanyang mga anak might be the praise of His glory. Ito po ay sumasalamin sa patuloy na gawain ng Diyos sa pagtatayo ng kanyang mga tao bilang komunidad na nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. The very purpose of God is to bring His glory to His people. Doon mismo sa kanyang mga tao mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Hindi yung para maging masaya lang tayo. Hindi yung para pag tinanggap natin ng Panginoon Jesus, praise the Lord, ligtas na ako. Hindi po yun ang layunin. Ang layunin po ay para sama-sama tayo, luwalhatiin natin ang Diyos, papurihan natin siya, katulad na ginagawa natin, bago tayo magsimula sa ating pong pagsamba, nililuwalhati natin ang Diyos. Ano pong kaugnayan nito sa pagtatayo ng walls of Jerusalem? Kapag ang mga tao ng Diyos ay nasa matinding pagdurusa at kahihiyan, at ang pader sa pagitan nila at ng mga pagano ay nawasak, hindi po naluluwalhati ang Diyos. Hindi naluluwalhati ang Diyos dahil ang kanyang mga anak ay hindi namumuhay ng iba kaysa sa pamumuhay ng mundo. Open yung wall, pasok labas ang mga kalaban, mga pagano, mga Samaritano, pasok at labas sila doon, nakikihalo-bilo, at wala nang magawa yung mga taga-Israelita kasi hindi nila malaman kung kanila ba yan o hindi. The wall symbolizes the distinctive difference between God's people and the worldly people. In the way we think, the value we hold, the way we relate to God and to one another. Yun po ang kaibahan. Yun ang kaibahan meron tayo sa mundo. Yun ang kaibahan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Yun ang kaibahan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Hindi lang para tayo maging masaya, upang gayon nga mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Because we have a different value, we have a different way in relation to God and to one another. Kaya nga po, ang purpose po ng Diyos is to magnify His name or His glory to His people. Nangyayari po ito kapag ang kanyang anak na kumikilala sa Kanya ay sumusunod sa Kanya at gumaganap ng Kanyang kalooban. At kung hindi ka sumusunod at namumuhay ayon sa kalooban at plano ng Diyos, gayon din yon. Sira ang iyong wall of protection at madali kang pasukin ng kaaway at magapi. Kamusta yung ating wall of protection? Kamusta po mga kapatid? And finally, God uses those who has a commitment to His purpose. Hindi lamang may layunin ng Diyos, kailangan niya po ng commitment. Hindi narinig ni Nehemiah ang malungkot na kalagayan sa Jerusalem at sinabi niya, kawawa naman sila. Sana naman mayroong gumawa ng paraan patungkol dito. Sa halip, handa siyang mag-commit kahit alam niyang mahirap. Handa siyang isang tabi yung kanyang pangangailangan para sa layunin ng Diyos. Hindi pwedeng vision lang. Hindi pwedeng burden lang. There must be commitment. There must be commitment. Hindi natin pwede sabihin, nalungkot ako doon . The next is that the kind of burden that God is putting in your heart? Pagka sabi mo, parang yun nga.
then you commit. Then you commit. Si Nehemiah po, yung bandang huli, doon lang siya nagpakilala doon sa verse 11. I am the cupbearer of the king. Di ba mapapansin ninyo doon? Ang cupbearer po ay isang mataas na posisyon sa palasyo. Ang kanyang responsibilidad ay pumili at tikman ang alak bago ito ihain sa hari upang matiyak na walang lason, na hindi lalasunin ng hari. So siya muna ang titikim. Siya muna ang kakain ng pagkain at inumin ng hari. At kailangan maayos siya na parang executive sa panahon natin ngayon. Maayos siya sa harapan ng hari. Dapat din ay handa siya makinig at magbigay ng payo sa hari. Dahil siyang may pinakamalipit na access sa hari, he was a highly trusted man. Siya isang taong lubos na pinagkakatiwalaan. Iba ang posisyon ni Nehemiah. At dahil sa kanyang posisyon, si Nehemiah itiyak na kumakain ng masasarap na pagkain. Mag-isip na kayo ng masarap na pagkain. Tumitikim siya ng masarap na alak. Wag na lang yung alak, pagkain na lang po pag-usapan natin. At sabi nga nun, marahil nagsusuot siya ng pinakamagandang damit. At nakatira siya doon sa high-end executive village. Mamahalin. At hindi lang yun. Marahil sa panahon niya, kung sa panahon natin ngayon, may maganda siyang sasakyan, high-end yung kanyang sasakyan, na pwedeng tumakbo doon sa bus lane, EDSA bus lane. Hindi siya gagalawin. Kakaiba yan. Second to the king. Magaling. Napakagandang trabaho. Ngayon, pagka magandang trabaho, gusto mo kung mag-congressman ka. Buray mo yon. May hugot, ano? Pero ngayon, narinig na po ni Nehemiah tungkol sa pagdurusa ng mga Israelita. Ito po yung magandang bahagi. Nung marinig na po ni Nehemiah yung pagdurusa ng mga Israelita at ang kahihiyan na kanilang naranasan, hindi na siya masaya sa trabaho at hindi na rin niya na-enjoy yung karangyaan na nasa paligid niya. He was willing to give it all up at gawin ang mahabang paglalakbay patungong Jerusalem, immobilize yung mga tao ron, i-share yung kanyang vision at sabihin sa kanila, let's build the wall. So that God's name would be honored among His people. Ang tanong po, was it a costly sacrifice? Was it a costly sacrifice? Yes and no. Yes, kasi kailangan niya isukon lahat ng comforts na kanyang tinatamasa at tiisin ang maraming paghihirap. Costly yun, ha? Iniwanan mo yung pagiging cupbearer. Was it a costly sacrifice? No. Dahil hindi na siya masaya bilang cupbearer. Nakahanap siya ng malaking kagalakan sa paggawa sa nais ng Diyos para sa kanya. Katulad po na sinabi ni Paul, sabi niya gano'n, I counted it all rubbish. I counted it all rubbish so that I might gain Christ. The very example is Nehemiah. Kanina po nag-usap kami mag-asawa. Sabi ko ganun, wala naman tayong ibinigay talaga sa Panginoon sinuko Noong nag-full-time tayo. Iniisip-isip ko po si Nehemiah, it's different. Nung mag-full-time naman kami, sabi ko ganun, nung mag-full-time naman tayo, binalik naman ni Lord lahat ng pangangailangan natin. Mas naging masagana pa buhay natin kaysa nung nagtatrabaho tayo. Kaya hindi ko po matatawag na costly sacrifice. Pero ito pong kay Nehemiah,
Nakahanap siya ng malaking kagalakan sa paggawa sa nais ng Diyos para sa kanya. Nehemiah saw the great need which burdened his heart. He also saw what God wanted to accomplish, and he committed himself to see it through in spite of the many difficulties. Huwag po kayo mawala, mga kapatid. Paano po pinagpatuloy ni Nehemiah yung vision na yon? Ang plano niya, the opposition itself, everything. But I want to tell you, anong tawag doon yung pagka may palabas sa sine na sabi mo na kagad yung nangyari? Spoiler. Spoiler po. In 52 days pa, weeks? Days. In 52 days, natapos po yung wall. Spoiler po yan, ha? Pero papanoorin. Pakinggan niyo po sa mga susunod na linggo. Paano nangyari yon? And I want to challenge you, Lord, mga kapatid, this morning. I want to challenge all of us. But especially those who are young. At kapag sinabi ko pong those who are young, mga 50 years old pababa. Mga bata-bata pa po yan. Huwag nating sayangin ang ating buhay para maabot lamang yung ating panaginip. Yung mga minimithi natin. Yung mga desire natin. Katulad ng financial security, at buong panahon na nagsusumikap para lamang ma-fulfill ang heart's desire niya na maging masaya siya habang buhay. Wala pong masama dito. But walk in the truth. Walk in the truth. That one life will soon be past and only what's done for Christ will last. Yun po ang katotohanan doon. Isang buhay, lilipas. Yun lamang ginawa mo para kay Kristo ang manatili. Ask God to give you a burden for His people, a vision for His purpose, and a commitment to His purpose. This is where we must focus our thoughts and energy. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Let's pray. Lord, salamat po na marami sa buhay po ni Nehemiah. Sa introduction pa lang, Panginoon, pinagpala mo na po ang aming mga puso. How much more doon po sa kanyang paggawa, pagpaplano, pagharap sa mga kaaway, at sa maraming bagay na yung pong ginawa sa buhay niya, that in 52 days, it was done. Panginoon, nawa po, sa umagang ito, naglalagay ka ng burden sa aming po mga puso. There is so much need, Panginoon. Pero salamat po kasi mayroon ka laging nilalagay na specific. At kung amin lamang pong bubuksan aming mga puso, ihilingin namin sa aming mga panalangin, yung mga specific na iyong Panginoon, sasagot ka po. At maluluwalhati ka sa iyong mga anak. Salamat po na marami. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng kapurihan. Sa pangalan natin, naming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts.